Mapagpalang araw po. Ako po ulit si Jeremiah, here for daily devotion. Ang title po ng devotion natin ngayon ay, ano ba ang apelyido ni Jesus? Jesus the Messiah. Kaya let's read the Bible verse for today. Matthew 16 verse 16. Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Sa Matthew 16 verse 16, sinabi ni Peter kung sino ba talaga si Jesus. Sabi, ikaw ang Messiah. Hindi lang ito title, ito ay truth na makakabago sa ating buhay. Kaya today, pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng si Jesus ang Messiah. Let's proceed sa teachings. Number 1 is, the Messiah is the promised King. Simula pa sa Old Testament, may promise na ang Diyos na darating ng tunay na hari. Pinaramis yun kila Adan at Eva at papunta sa panahon nila Abraham sa Old Testament. Isang king na maghahari ng may justice, peace at righteousness. At si Jesus yung fulfillment ng lahat ng yun. Hindi siya accidental leader. Siya ang long-awaited king na may authority sa buhay natin. Kapag sinabi natin, Jesus is the Messiah, sinasabi rin natin na ikaw ang tunay na hari ng buhay ko. Kaya let's proceed to the second teaching. The Messiah is the suffering servant. Si Jesus, kakaiba siya bilang Messiah. Hindi siya dumating para magpasikat o umagaw ng trono. Dumating siya para mag-serve. Siya yung servant na handang magdusa para tayo ay masave sa mga kasalanan natin. Pinakita niya na yung tunay na kapangyarihan ay hindi domination, kundi sacrifice. Siya yung Messiah na nagmahal sa atin hanggang kamatayan. Third teaching is, the Messiah will fix the broken world. Yung mundo natin ay puno ng pain at injustice at brokenness. Pero hindi ito ang ending. Bilang Messiah natin si Jesus, siya yung magre-restore ng lahat. Siya yung mag-aayos ng mga mali at magpapagaling ng sugat natin. Siya din yung magbabalik ng peace sa mga creations niya, which is tayo at yung mundo. Kay Jesus, may tunay na hope dahil siya ang Messiah na magliligtas sa mundo from sins and destruction. Let's proceed naman sa may application. First is, aspire to become a radical disciple of King Jesus. Kung si Jesus yung tunay na hari, then hindi tayo pwede maging half-hearted. Pag-pray mo na maging disciple na may obedience, passion at surrender sa Kanya. Sundan mo siya kahit mahirap. Kasi yun yung mga challenges niya sa'yo. Kasi siya yung king na mas nakakaalam kung ano yung best para sa atin. And as a disciple, kailangan natin pakalat yung word niya and mag-disciple na rin ng ibang tao to influence them and get them closer to God. So you can help them save themselves too sa mga kasalanan na gagawin o nagawa nila. Next is, believe that Jesus is in charge of all creation. Sa chaos ng buhay, yung madaming bagay na hindi natin kontrolado, pero dapat may tiwala tayo kay Jesus dahil siya yung ating Messiah. And you can trust Him na siya ang may hawak ng lahat ng creation niya. Kasama doon yung magiging future mo, yung family mo, at mga fears mo. Kaya dapat i-surrender natin sa Kanya lahat. Next is, come to Jesus and let Him fix your brokenness. Kung may pinagdadaanan kang pain, confusion, or weakness, lumapit ka kay Jesus. Siya lang ang Messiah na kayang mag-restore ng puso mo. Hindi mo kailangan itago yung brokenness mo kay Jesus. Kasi nga, siya yung may healing and alam niya na lahat yun kasi nakikita. He's an all-seeing God. And lahat ng wound mo, He will heal them all, not just your physical
physical or worldly brokenness. If you fix niya yung brokenness mo spiritually and help you get out stronger din by making you closer to Him. So, yun lang po yung devotion natin for today. Sana po may natutunan po kayo and God bless. Thank you.